Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang umaga. Good morning na sa ating mga maagang nagising. Yan. Bago tayo mag-umpisa, tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Handugan natin siya ng papurit pagsamba. Hallelujah. Tunay nga ang kapayapaan ay nagmumula sa ating Diyos. Hallelujah. Worthy, worthy. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and bring me to my knees. For there I found you waiting, and there I found relief. So with all my heart I'll worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship Him, adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. You are the peace, Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are a hope that leads me on and bring me to my knees. For there I found you waiting, and there I found relief. So with all my heart I worship, and unto you I'll sing. For you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship Him, adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. We love you. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Oh, we worship you. We glorify your name, Lord. We magnify you, Lord. Thank you, Lord, for the peace that surpasses all understanding, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, meron kaming kapayapaan, kapanatagan sa aming kalooban. Dahil ikaw po ang nagbibigay nito, Panginoon. Kaya sa umagang ito, nais po namin, Panginoon,
maranasan ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Purihin po kayo sa umagang ito. Tinataas ko po ang daily devotion, the Word, Lord, namin pong pag-aaralan sa umagang ito. Ikaw po maghari, O Diyos. Muna, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, good morning na. Good morning na sa ating mga early bird, no? Sa mga maagang nagising. Ayan, good morning na po. Hallelujah. So, ang ating pong topic ngayon, ipagpapatuloy po natin yung the fruit of the Holy Spirit. Tinalakay na po natin yung una, yung love, yung pangalawa, yung joy. Ngayon po ay pangatlo, yung peace. Sabi po ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Ngunit ang banal na Espiritu ay nagbubunga ng ganitong uri ng bunga sa ating buhay: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban dito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng dakilang salita. Tunay nga, the fruit of the Holy Spirit as described in Galatians chapter 5 verse 22 to 23 refers to 9 virtues or qualities that are believed to be the result of the Holy Spirit work in believer's life. Ito po ay manifestation po ng Santong Espiritu, mga kapatid. These fruits are truly love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. According to the Scripture, these fruit are to become the dominant characteristic in the Christian life as they journey to become more like Jesus. Without the Holy Spirit in us, we cannot change from glory to glory. Hindi natin kaya, mga kapatid, na baguhin ang ating buhay without the help or the presence of the Holy Spirit. So ngayong umaga po, ang ating pong tatalakayin is yung pangatlong prutas, no, ng banal na Espiritu, yung peace, yung kapayapaan. Pag sinabi pong peace is the state of harmony in the absence of hostility and violence. Sa John chapter 14 verse 27, sabi po ni Jesus, peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo. Hindi ako nagbigay sa iyo gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag hayaang mabagabag ang iyong puso at huwag matakot. Purihin po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ito po yung time na si Jesus po ay umakyat na sa langit, no? Iniwan niya po yung Santong Espiritu. Iniwan niya po yung Holy Spirit sa atin upang magkaroon tayo ng kapayapaan, no? Kapanatagan. At hindi tayo mabagabag. Di ba? At sinabing malinaw na yung kapayapaan na binigay ng ating pong Panginoon, hindi tulad ng kapayapaan na nakikita o naranasan dito sa mundong ito, mga kapatid. So ano po yung teaching natin? Ano po yung puntos sa umagang ito? Number 1, Jesus' peace is calmness in amidst a storm. Kapag yung peace na nanggagaling o nanggaling sa ating pong Panginoon, genuine yon, mga kapatid, na kahit may mga storm, may mga calamities, may mga pag-uusig, or may mga samot-samong mga problema, kalmado tayo. O kaya banayad, no? Sabihin, nakukontrol natin. Kasi nga, yung kapayapaan na meron tayo ay nanggaling yan sa Panginoon mismo. Yan yung kapayapaan na iniwan niya sa atin, mga kapatid. Na kahit anumang mga storm sa buhay po natin, kapag naroon yung
kapayapaan na ibinigay ni Kristo sa puso natin, panatag po tayo. Kasi alam natin, galing iyon kay Jesus. Hindi galing sa mundo, no? Galing kay Jesus. Kaya nga, Jesus' peace is calmness amidst a storm. And number 2, Jesus' peace is not of this world. Kaya po nang nabanggit po natin, ang kapayapaan na nagmumula ka ating pong Panginoon Hesus ay hindi tulad na nandito po sa sanlibutan. Dito kasi temporary lang dito eh. Oo, mga kapatid. Maaring ngayon, payapa ka, pero mamaya, pag nakita mo na naman yung surroundings mo, magulo, nawawala ka naman, na out of focus ka na naman. Kasi hindi yan yung tunay na kapayapaan, mga kapatid. Kasi ang hatid ni Kristo, tunay na kapayapaan. Na kahit may mga pagsubok, may mga storm, no? Sa paligid natin na nangyayari, payapa pa rin tayo. May calmness, no? Yun po ang isa sa nakikita po sa ating mga born again Christian. No, hindi tayo nagaratel, no? Hindi tayo nararatel o kaya hindi tayo nagiging parang hopeless kapag may mga problems na nangyayari sa buhay po natin. Kalmado tayo kasi alam natin si Lord ang may control ng lahat ng bagay, siyang may alam, siya din po ang may kapamaraanan sa lahat ng bagay. Kaya nga yung kapayapaan ni Kristo na binigay sa atin, hindi tulad ng kapayapaan na nakikita natin o nararanasan natin dito sa sanlibutan. Okay, ito po yung number 2. Number 3, Jesus' peace is fearless. Sabihin, ay walang takot. Kaya sabi po sa 27, sa verse 27, di ba? Peace I live with you, my peace I give you, I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Diba? Fearless, mga kapatid. Huwag tayong matakot. Wala tayong dapat ikatakot. Dahil alam natin, si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan, mga kapatid. At alam din natin, kapag may mga storm, may mga pagsubok sa buhay po natin, no, alam natin na Jesus is in control. Yung confidence natin, yung kakayahan natin na harapin ito, ay hindi tayo natatakot kasi nga, for the first place, mga kapatid, si Lord, si Jesus, nangako na sa atin. Nasabi niya, di ba, in this world, may mga kaguluhan, may mga tribulation, but take heart. Napagtagumpayan ko na. Sabihin, kontrolado na ng Panginoon yung sitwasyon. Even as, alam na ng Diyos kung ano yung kapasidad natin, ano yung kakayanan natin, at alam niya kung paano natin ito ididil yung mga pagsubok, yung mga storm sa buhay natin, at bibigyan tayo ng calmness, bibigyan tayo ng kapayapaan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Iyon po ang maganda sa Panginoon, no? Kapag kampi mo po siya, mga kapatid, hindi niya tayo pababayaan. On the rescue po siya sa lahat ng mga pangyayari o nangyayari sa ating mga buhay sa paligid natin. Kumbaga sa isang inahing manok, di ba? Kapag may mga pag may ulan, may bagyo, di ba? Yung pakpak niya, no? Nakapayong doon sa kanyang mga anak, sisiw. Ganoon din tayo, mga kapatid. Pag may mga storm na nangyayari, sinisecure tayo ng Panginoon doon sa kanyang malawak at malapad na pakpak. Excuse me. Gusto ng Panginoon na walang anumang mangyari sa atin. Walang anumang masama na mangyayari sa ating mga kapatid. Kahit na may mga bagyo sa buhay po natin. Alam ng Diyos. Kaya yung kapayapaan ni Kristo, mga kapatid, na binigay sa atin, sapat na yon para magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi marami pong mga tao bagabag eh. Marami pong mga tao, akala natin yung sobrang yaman, yun na yung buhay, no? Hindi po. Kaya nga pag wala po si Kristo sa buhay natin, sa puso natin, 'di ba? Hindi magiging masaya o kampante o maligaya, kompleto ang buhay natin kung wala si Jesus.
O so paano natin i-apply ang mga bagay na ito mga kapatid? Do not miss what is freely given. Yung kapayapaan na binigay ni Jesus sa atin, libre po yun. Walang bayad. Kaya, huwag mong tanggihan. Oo, huwag mong tanggihan. Mga kapatid, marami mga tao na binibigyan na ng Panginoon ng libre, yung kaligtasan, yung kapayapaan, libre na, walang bayad, pero ayaw pa rin tanggapin. Kasi bakit? Sila po ay nabulag o binulag, no, ng sanlibutang ito. Kaya the moment na nagdesisyon po tayo, no, natanggapin ang ating pong Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin, lahat ng mga benefits, spiritual benefits, mga kapatid, ay matatanggap po natin. Kasi yung veil na yon na nakatakip sa atin, no, tinanggal na yan ng Panginoon. Kailangan kasi matanggal yan eh, para makita mo, maranasan mo, mismo mawitnessan mo yung kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Do not miss what is freely given. Huwag mong tanggihan yung libreng kaloob ng Diyos na kaligtasan, libreng kaloob ng Diyos na kapayapaan, libreng kaloob ng Diyos na pagpapala. No? Mga kapatid. And number 2, do not rely on worldly peace. Sabi ko nga kanina, pansamantala lamang yung kapayapaan. No? Bawa, may yung mga bansa, no, mayroon silang tinatawag na peace treaty. 'Di ba? Iyan, kasunduan 'yon, pero mayroon pong hangganan 'yon, mga kapatid. Okay, may hangganan 'yan. Mayroon silang resolution, no? May agreement sila. May hangganan po siya. Pero po, si Jesus, mga kapatid, kapag nagbigay siya ng kapayapaan, kapag siya pinagkaloob sa atin yung kapayapaan, pang walang hanggan 'yon, mga kapatid. Oh, sabi nga doon sa lagi natin kinukot, no? The peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus, 'di ba? Kaya number 3, do not be afraid of the future. John 16:33, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay maharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Malinaw po na dinaig na po ni Jesus yung sanglibutan. He overcome the world, mga kapatid. Kaya kung napagtagumpayan ni Jesus yung mundong ito, kaya din natin papagtagumpayan. Kasi nga, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid. No? Do not be afraid of the future. Marami po mga tao hindi makausad dahil takot na takot sila sa darating. No? Hindi na tuloy makapag-penetrate, no? Makapag-isip ng tama because they are afraid for the future. Nag-aalala kung anong mangyayari, nag-aalala kung ano na ang mangyayari sa buhay, sa bansa, di ba? Dami na po. Minsan iyan po ay ginagamit ni Satan na instrumento para tayo po ay mawala ng kapayapaan, no? Mag-alala, mabagabag yung ating puso't damdamin at mag-disalign tayo doon sa totoong pangako ng Diyos sa atin, na yung kapayapaan na ibinigay sa atin ng Diyos ay tunay na kapayapaan na kahit merong mga sigalot, may mga storm sa ating pong buhay, mga kapatid. Malinaw po yung sinabi niya po sa John 16:33, di ba? Ang mga bagay nito ay sinabi ko na sa inyo upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Di ba? Kaya ang tunay na kapayapaan, hindi mo makikita yan kung saan-saan. Kapatid, ang tunay na kapayapaan ay makikita mo yan o mararanasan mo yan o matatanggap mo yan sa presensya ng ating pong Panginoong Hesus. Siyang author eh. Di ba? He is the author of peace, mga kapatid. At yung peace na yan, pangmatagalan. Okay? No? Pangmatagalan yung kapayapaan, mga kapatid. Hindi lang yan temporary, no? Hanggat nananampalataya po tayo sa Panginoon, tumusunod tayo sa Panginoon, taglay-taglay natin yung bigay o regalo, libreng regalo ng Panginoon na kapayapaan. 'Di ba, mga kapatid?
So purihin ng Diyos, salamat po sa Panginoon, no? Sa kanyang libreng kaloob na kapayapaan sa atin, mga kapatid. Na hindi na tayo nag-aalala ng tulad ng dati, hindi tayo makakain, hindi tayo makatulog, sa sobrang pag-aalala ng bukas. Di ba? Kasi deception po ng kaawa yon, mga kapatid. Kaya nga, sabi po ng Panginoon, huwag tayong matakot na harapin yung bukas. Huwag tayong matakot sa darating. Dahil sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ay salamat po sa Panginoon. So as a question to consider, how can we practically apply the words of Jesus when He said, "Do not let your hearts be troubled, neither let them be afraid"? Paano natin practical na maiaangkop ang mga salita ni Jesus nang sabihin niya, huwag mabagabag ang iyong puso, o ni matakot man lang. Di ba? Kailangan kasi panghawakan natin yon, yung pangako ng Panginoong Hesus. At kapag pinanghawakan na natin yung pangako ng Panginoon na yung kapayapaan na ipinagkaloob sa atin, kailangan i-apply natin, no? O maaari, pag in-apply mo sa sarili mo, sa pamilya mo, pwede mo din i-share sa iba. Mga kapatid. Para naman sila makaalam, no, ng tunay na kapayapaan na nagmumula. So, tanda natin, ito pong fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Ito po ay kaloob ng Santong Espiritu. Oo. Kaya nga, ito po yung ating tinatalakay, yung 9 fruit ng Banal na Espiritu, para maunawaan natin ano ba yung implication nito sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid. Bakit marami pa rin na kahit Kristiyano na, kahit born again na, hindi nakikita yung mga prutas na ito na gusto ng Holy Spirit na makita, maranasan natin. Okay. Kasi nga po, mga kapatid, minsan tinatanggihan natin. Ayaw natin papasukin si Jesus sa ating pong buhay. Gaya po kanina sinabi ko, tayo po ay blinded, no? May veil sa ating pong mukha. Hindi natin makita yung katotohanan. Pero po, si Jesus, tinanggal niya na po yan. Yung time na tayo po ay nagpakumbaba, humingi ng tawad, tinanggap natin si Jesus sa ating pong buhay, pinalaya po tayo, mga kapatid. So ngayong umaga, kailangan po yung mga prutas ng Espiritu ay maranasan po natin, mga kapatid, no? Hindi lamang po yung mga taong mangilan-ngilan lamang nakakaranas. Kundi sabi po ng Panginoon, lahat natin maranasan ito. Lahat ng mga anak ng Diyos makaranas ng ganitong fruit ng Espiritu. Lalo na itong peace, no, mga kapatid, no? Ang kapayapaan, di ba? Lalo na sa mundong ito, no? Samot-samong mga gera nangyayari. Inflation, di ba? Marami na pong mga nangyayari, mga fake news. Di ba? Di mo na alam kung ano ang tama at mali, no? Kaya kung wala kang discernment o wala kang fruit ng Espiritu sa buhay mo, hindi mo alam yung hindi mo alam na panghawakan mo yung salita ng Diyos, eh. Na even sabi niya kanina, di ba? Even in the amidst the storm, binigyan tayo ng Panginoon ng calmness. Kasi alam niya, yung kapayapaan ng mundo na binibigay sa atin ay temporary. Kaya dapat huwag tayong matakot, harapin natin, mga kapatid. Pangako ng Diyos yan, no? So, salamat po sa bawat isa. Mga kapatid, don't miss what is freely given. Huwag natin i-miss out or tanggihan yung libreng kapayapaan, libreng kaligtasan na inaalok sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Libre na nga, ayaw pa natin tanggapin, eh. Gusto ng iba, may bayad. Di ba? Wala pong bayad, libre po, mga kapatid. Kaya huwag natin tanggihan, no? So, salamat po sa Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa salita niya. Natin pong napagbulay-bulayan. Dalangin ko na nagbigay ito ng encouragement, no? Na-enlighten tayo, mga kapatid, lalo na dito sa peace, no? Sa kapayapaan. So, purihin ng Diyos, umagang ito. Lord, we lift unto you everything today. Even, Lord, aking pong mga kapatid na
may mga karamdaman, Lord. Tuloy mo po silang hipuin, kanila pong mga physical health, Lord. I-restore mo po yung kanilang kalusugan, Panginoon, sa araw na ito. Padaloy mo po ang kagalingan sa Kuya Conrad, sa Brother Eugene, Lord. Padaloy mo po ang kagalingan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Tulad po ng iyong inalok sa amin, Panginoon, ng kapayapaan. The peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Thank you, Lord. And we also, Lord, kayo po'y nakikigalak sa amin po mga kapatid, Lord, na nagdiwang ng mga kaarawan, birthday sa araw po na ito. Maging anniversaries, wedding anniversaries, Lord. Kami po'y nakikigalak sa kanilang pong mga celebration sa araw po na ito. Lord, ang dalangin ko sa araw na ito, Panginoon, samahan kami, bigyan kami ng karunungan, bigyan kami ng tamang direksyon sa araw po na ito. Gawin kami mabunga sa lahat namin gagawin, Panginoon Diyos. Lord, ingatan niyo po ang aming sambahayan, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin, Lord, pinasalamatan, at inahawi ko po, Lord, inahalangan ko po anumang plano at gawa ng kaaway sa aming pong buhay, sa aming pong pamilya, sa aming pong mga trabaho, sa aming pong mga negosyo, sa aming pong mga simbahan, Lord, sa araw po na ito. Walang karapatan si Satanas sa pangalan ni Jesus. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po mga kapatid. To God be all the glory.